Bakit nga ba never kami naging zero per day dito sa Manukan? No? Yun yung tatalakayin natin. Unang-una sa lahat, hindi naman everyday may pumupuntang buyer dito. May mga araw din po na walang buyer. Pero bakit sinabi ko na never kami naging zero per day dito? Yan. Sa totoo lang, twice a day kami napapakain dito sa mga manok namin. Yan. Pero everyday po merong napuproduce na itlog. Di ba sinabi ko sa video natin kahapon na hindi po everyday mangingitlog yung manok natin. Minsan nagre-rest din po sila. Pero meron mga nagre-rest, meron din pong patuloy sa pangingitlog. No? Kaya never or walang araw dito na wala kaming nakolektang produksyon nila. No? So everyday may nakukuha po kaming produksyon, no? Katulad ng itlog. Yan. Sa sisyo naman namin, sa sisyo namin every 3 to 5 days, meron kami na harvest ng mga sisyo. Yun yung maraming tanong sa atin, bakit kung masasabi na every 3 to 5 days meron ako na harvest na sisyo? Ilang araw ba napipisa yung itlog? No? 21 days po. No? First 21 days, yan, bakante yung 21 days na yon, pero after 21 days, meron kang per batch. No? Every 3 to 5 days kang naglo-load. So, after 21 days niyan, every 3 to 5 days ka na, merong harvest. No? So, ganun po yung status namin sa pag-i-incubate ngayon. Nakadepende din po kasi yan, yung mga manok natin, yung pangingitlog nila, sa mga vitamins and pagkain na binibigay natin. Mas maganda yung pagkain, mas maganda yung vitamins, mas maganda yung kanilang produksyon. No? Sabi ko nga sa inyo, mas lalo yung minamahal yung manok nyo, doble yung ibabalik sa inyo. No? Kaya never po kayo mag-hesitate no? na bumili ng magandang pagkain and magandang vitamins. No? Kasi nga, ibabalik ng manok nyo yan, doble pa. Dito din sa pagmamanok, no, yung mangyayari sa mga itlog ninyo na hindi naman na ibenta everyday, no. Halimbawa, yung ating product is for pang-hatching, no. Gawin natin sisiyo yung itlog. Yung ginagawa namin dito, no, yung mga hindi nabebenta ng mga itlog, kasi hindi naman tayo nagbebenta sa ngayon ng fertile eggs, no. At tinatambak po namin yung itlog na nakokolekta namin everyday, no? Umaga, tanghali, tsaka hapon. Iniimbak po namin yan, no? And after 3 to 5 days, niloload po namin sa incubator namin. Kaya every 3 to 5 days, meron kaming na-harvest dito. Yung kinagandahan din dito, no? Kahit everyday po silang kumakain, yan. Siyempre, everyday din po yan sila nagpo-poops. Sa isang araw, ilang beses nagpo-poops yung mga manok natin. No? Yung mga poops na yon, pwedeng gawing organic fertilizer. At saka yung mga sisiw namin, nasabi ko nga kanina, habang lumalaki na, parang ayaw ko nang ibenta. Dahil ilang buwan na lang, maabot na nila yung presyo ng breeder. No? Pag naabot nila yung presyo ng breeder, ay tumataas din po yung presyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na everyday talaga na-imbak yung pera dito, and sobrang bilis lumaki ng manok natin, sobrang bilis din mag-matured, yan, kumpara sa ibang livestock, kaya sobrang gandang i-business itong klase ng manok. Yung iba naman, yung mga lalaki nating sobra, no, kapag lumalaki na sila, yung sobrang mga lalaki, pwedeng i-dispose for meat production. Yung mga babae naman, is gagawin natin yung mga breeders, no. Yung iba namang hindi masyadong magagandang mga hens, no, pwede nating ibenta for meat production din. Sa mga nagsasabi naman na magastos ang feeds, no, mabilis lang po yung maibalik, no, yung investment natin sa feeds, no. Lalong-lalo na kapag alam natin yung murang feeds, no, at yung mga dapat i-mix, kung kailan dapat mag-mix. Yan. So, dito sa mga 0 day to 30 days old namin, kami po ay nagmi-mix, walang mix, no, pure feeds lang po talaga yan, dahil nga kailangan natin tumubo agad yung balahibo nila at para hindi po mabagal yung paglaki nila. No? So, kailangan natin pabilisin yung paglaki nila, kaya nga pure feeds yung ginagamit namin kapag 0 to 1 month old. Kapag sa edad na 1 month old, no, to 3 months old, kailangan na namin magdagdag ng corn grits. Kasi kapag wala pong corn grits, sobrang mahal po ng pure feeds. And sa edad nilang ganyan, 1 month old pataas, sobrang lakas po nilang kumain. And sa 3 months to 6 months naman, no, wala pa silang production, hindi pa sila mangingitlog at that time. So, kailangan maintenance feeds and hahaluan namin ng crack corn. Dahil kapag corn grits din po yung hinalo namin, mas nakakatipid kami sa crack corn. Mas mura yung crack corn, no, kumpara po doon sa corn grits. So, yun yung pinapakain namin, no, para makatipid. And pagdating sa breeder age, no,
Halimbawa, tama yun lang yung gusto nyong produksyon, no? Kasi nga hindi pa masyadong madami yung buyers ninyo, pwede nyo po yung dagdagan or haluan ng crack corn, no? So, wag po yung corn grits, no? Kasi nga, yung crack corn, mas makakatipid ka doon. Medyo malayo ang diferensya ng crack corn tsaka sa corn grits. Yan, mas pino kasi yung corn grits. About naman sa murang feeds, no, available po yan sa Agrivet natin. No? May Agrivet po tayo at tayo po yung sarili mismo yung nagmi-mix ng mga feeds natin. May klase-klase tayo ng mga feeds. No? Yung main na ginagamit kong feeds is yung V-Pro. Yan, tapos hinaluan na namin. Kami naghahalo and dahil hinaluan po namin ng mga organic yan, no, hinaluan pa rin namin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No? So kung King's Vita Plus na yon, dalawang pakete nun is hinalo namin sa isang sako ng feeds. No? Para mas sulit yung pera ninyo. No? Wala na akong masyadong tubo doon. Piso lang kada kilo kasi nga may tao tayo and may binabayaran tayong pwesto. Yan. At syempre, yung feeds na yon, no, ginawa yan, pinamura yan, mas pinaganda dahil po yan sa inyo, no? At pwede nyo yung mabili sa Agrivet natin. No? Sa mga malalayo naman, yun lang, no, mag-mix lang po tayo ng feeds. Yung Bipro feeds okay din naman. Napakaganda po ng Bipro feeds, no? Mura din po siya kumpara din po sa ibang brands, no? Kasi nga gumagamit din po naman ako ng ibang brands, no? Pero sa ngayon Bipro ako at hinalo natin ng crack corn, corn grits or anumang mga organic na pwede pa nating haluin, no? So basta 1:1 lang po yung ratio para mas maganda yung resulta sa ating mga alagang manok. Yan. So about naman sa feeds natin, wala pa tayong shipping. Dito lang po yan mabibili sa Pulomolok, South Cotabato, no, sa Agrivet lang po natin.